Ito yung topic na tingin ko ay matagal nyo na rin inaabangan. O tingin ko ay makaka-relate po kayo. I encourage you to watch this video hanggang matapos dahil kung sakaling buying po kayo ng bagong sasakyan o di kaya first time na bibili po kayo ng bagong sasakyan, ito ang video na makakatulong po sa inyo. Lalo na't kung isusubscribe pa ninyo ang aking channel. Isi-share pa ninyo sa inyong family members and friends dahil baka yung iba dyan ay buying na rin mga ka-idol. At least nakatulong po kayo. And mind you mga ka-idol, marami po akong mga followers na nagpa-consult, nagpa-advise po sa akin sa aking Facebook page na which naging successful po ang kanilang auto loan journey. Nag-apply ng auto loan sa mga car dealers, na-approve, nagkaroon ng multiple approval, yung iba po dyan ay naging successful sa kanilang monthly amortizations, walang past due, until such time na nakatapos na sa kanilang auto loan at pakuha na rin po ng mga bago sasakyan. So, congratulations po sa lahat ng aking mga followers, sa lahat po ng aking mga solid fans ni The Car Loan Expert. And dahil po sa inyo, organic na lumago po ang aking YouTube channel. And dahil sa inyo yan mga kadol, maraming salamat. Anyways, kung sakaling buying po kayo ng bagong sasakyan, kahit anong brand, basta within Metro Manila, pwede po kayong mag-apply sa akin. Ako po mismo magbibigay sa inyo ng application. Ako din po magbibigay sa inyo kung saan dealership. Marami tayong partner na dealer mga ka-idol. Ahente na matitino, honest, masipag mga ka-idol. At hindi lang yon, yung after sales service na ipinangako ko po sa inyo. Na once na sa akin po ninyo kukunin, matik guaranteed po yung lifetime after sales service. Kagaya ng warranty. Ayan. Nandyan ako sa likod ninyo mga ka-idol. Service, insurance claims, yun, o di ba? Makikita nyo ba sa iba yan? Ako, dito lang sa akin yan mga ka-idol, lifetime pa. At kung sakaling buying po kayo ng mga second hand na sasakyan, quality second hand, maayos, walang sira, kompleto dokumento, walang bogus na dokumento, kay The Car Loan Expert na mga ka-idol. Gawin nyo lang is i-follow nyo ako sa kabilang YouTube channel ko, Used Cars Philippines. Makikita po ninyo doon lahat ng aking mga bagong videos ng second hand na sasakyan. O di kaya i-follow nyo rin ako sa aking Facebook page, Used Cars Philippines. Nandun, nakapost lahat ng aking mga second hand na sasakyan. Lahat ng mga unit na yan ay maayos. Walang pangit na history mga ka-idol. Kumbaga handpick talaga yan mga ka-idol. At dun sa mga customers na kumuha na po ng auto loan, for renewal ang inyong insurance, okay, comprehensive insurance, pwede po kayo magpa-quote sa akin, libre naman. Bibigyan ko po kayo ng mataas na coverage, mababang premium at higit sa lahat pwedeng installment up to 4 months. O, saan ka pa? Dito ka na kay The Car Loan Expert mga ka-idol para all-in-one na tayo. Okay? So, ang topic natin ay tungkol ito sa mga iba't ibang modus ng auto loan. Okay, disclaimer lang mga ka-idol ha, lahat ng mga sasabihin ko dito ay hindi para sa lahat. Kumbaga may mangilan-ngilan. Pero alam na rin po yan ng mga car dealers. Alam na rin po yan ng mga kapwa ko ahente mga ka-idol. Na kapag auto loan ang pinag-uusapan, matik, meron at merong gagawa ng kalokohan. Lalo na sa panahon ngayon mga ka-idol, na ang tinatawag na dealer's market. Bakit tinawag natin dealer's market? Panahon po natin ngayon ay patuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Bagyang bababa, tapos double impact. So, nagkaroon ng domino effect. Di ba? Nagpanic buying ngayon ng iba o na-hype yung iba ngayon na bumili ng bagong sasakyan. Bili na tayo ng bagong sasakyan. Bili tayo ng EV. Bili tayo ng plug-in hybrid o hybrid. Yun ang nauuso ngayon. Huwag na tayo mag-internal combustion. Hindi na uso ngayon yan. Di ba? Not knowing that, pagpunta mo sa dealership, nagkakaubusan na rin pala ng unit. Mahaba ang queuing, mahaba ang pila mga ka-idol. Hindi natin alam na si dealer na pala ang nasusunod pagdating sa allocations. Diba? Totoo naman, sila ang nasusunod. Pero syempre, malay ba natin kung isa tayo sa mga priorities o totoo yung pila na yon, diba? Dahil sila nasusunod sa allocations Pricing, discounting, promos, whatsoever.
At diyan ngayon papasok yung mga ahenteng may mga maitim na balak sa mga customers na kagaya ninyo na medyo lulugo-lugo o di kaya anga-anga o first time. Hindi ko nila lahat mga ka-idol o naiisahan ng mga ahenteng matutulis, magsalita, di ba? O magpaikot ng mga numero. Doon yan papasok mga ka-idol. Hindi lang yan sa loob ng dealership. Nangyayari din po yan sa mga freelance agents. Diyan din po karamihan sumasalakay ang mga freelance agents. At yung mga ahenteng nagbablog na ang akala mo is too good to be true. Yan ang pag-uusapan natin mga ka-idol. Anyways, pagpasok ninyo sa dealership, matik makikita po ninyo yung mga promo na yan. Nangakala natin ay totoo yung promo. Well, totoo kung susundan mo yon at na-approve ka. Pero syempre, lahat ng mga napag-usapan po ninyo ay magbabago po yan. Once na ikaw ay may approval na. Let's say, nakita mo yung promo, interesado ka, pinangako sa iyo ng ahente. Makukuha mo itong ganito, promo na to. Tapos, nung in-applyan mo, na-approve ka, hindi mo ngayon nakuha dahil sa kadahilanan na hindi po ito yung bangko nag-approve sa atin . Ito lang kasi yung bangko na may promo na ganito. Hindi po natin tinamaan. 'Di ba? Gulat ka ngayon. 'Di ba? Medyo na bad trip ka. Lalo na kung ang kursonada mo is mga Chinese cars na yung promo ang binibigay ay usually yung mga 20%. Yung pala 30% pa lang approval. Nung na-approve ka naging higher down payment ka ngayon. Gulat ka. So, lunok bato ka ngayon mga ka-idol kung kukunin mo ba o hindi. Or either mangutang ka na lang ng pan-down payment. Diba? O yung iba po dyan ay pinapatos yung mga walang approval. Diba? Yung ano ba tawag nito? Mga pasalo mga ka-idol. Okay? So, yung mga pasalo na yan ay matagal lang nauuso yan mga ka-idol. So, sabihin ko lang sa inyo kung paano yung sistema na yan. Let's say, meron akong isang kliyente na talagang approvable. Okay? Nung na-approve, biglang nag-change yung kanyang mind. Okay? Sa kadahilanan na, uy, sir, hindi ko na itutuloy yung aking approval. Hindi ko na kukunin yung aking sasakyan dahil ako po ay for relocation na. O magma-migrate na ako sa ibang bansa. Na-approve na po yung aming migration sa ibang bansa. O yung iba naman ay na-hire na ako sa ibang bansa. Hindi ko na kailangan yung aking sasakyan. So ngayon ay umikot ang utak o yung malikot na pag-iisip ng iyong ahente, di ba? Naisip niya na, uy, pwede ko itong pagkaperahan. Di ba? Teka, try ko ito sa aking isang kliyente na hindi approvable at kausapin ko itong kliyente na na-approve. Sir, ma'am, alam nyo ba na pwede po nating magamit ang inyong approval? Instead na hindi po ninyo kukunin, mas maganda kunin nyo na lang pero iba ang magbamonthly ng inyong sasakyan. Siya ang magda-down, siya ang magmamonthly. Ang maganda dito, magkakapera po kayo. Dito, kaya kong squeeze for as low as 0 down payment ang inyong unit. Subject for approval ng aking management. Okay? Kaya kong gawin yon. Once na na-approve na 0 down payment, pwede nating palabasin nito na, let's say, 150,000 ang down payment ng isa kong kliyenteng hindi approvable. Pwede natin gawin yon. Pwede kong i-offer sa kanya dahil itong kliyente ko walang approval Ngayon, bibigyan natin siya ng kotse. Pasalo nga lang. Magda-down siya ng, instead of 200, gagawin natin 150. Sa akin yung 50, sa'yo yung 100. At least, may pocket money po kayo papuntang abroad. Okay po ba yon? So ngayon, ang sasabihin ng iyong kliyente, safe ba yan? Di ba tayo magkakaproblema dyan? Sasabihin ng iyong kliyente, guaranteed po ma'am. Kilala ko po itong aking kliyente. Magbabayad po ng maayos to. Papatusin niya po itong down payment na to. Sure ka dyan O sige. Dahil sa mabait ang iyong kliyente, pumayag. Nung pumayag, kinausap ngayon yung hindi approvable. Sir, ma'am, good news.
pasensya na kayo, talaga hindi talaga tayo ma-approve pero meron tayong other option. Pwede po kayong bigyan ng sasakyan. Yun nga lang, hindi sa atin nakapangalan. Dun sa isa kong kliyente na na-approve. Ang gagawin nyo lang, magda-down lang po kayo. Kumpleto naman yung requirements doon. Pipirmahan niya lang yun. Magda-down lang kayo. Tapos, kayo nakukuha ng sasakyan sa dealership. Magkano ba yan? 150 po. Ngayon, padadaanin ko, sasabihin ngayon ng ahente, pero yung 150 po, sa akin yung padaanin. Kasi ibibigay ko po doon sa aking kliyente. Ako na po bahala mag-aasikaso ng transaksyon. So, ito naman, si non-approvable, nagtiwala kay ahente. Nagbayad ng 150. So, matik, sinibak ngayon yung 150. 50 kay agent, 100 kay client. Good to go. Ni-release. So, ano ang downside nito? Ano ang negative nito, mga ka-idol? What if kung na-pass due ang isang kliyenteng sumalo? Sino ngayon ang kukontakin ng bangko? Di ba si first owner? Kung sino yung nakapirma? Labas na si agent doon. Dahil yung napagkasunduan di ba? Too good to be true nga Kapag hindi nakabayad yung yung sumalo, ang kukontakin si first owner. Siya ang guguluhin ngayon. Si first owner, kukontakin si agent. Si agent, kukontakin ngayon si sumalo. Si sumalo ngayon, makikiusap, ito through channel ulit yun kay first owner. Si first owner, hindi papayag, magagalit na ngayon. Until such time na hindi na magpapakita ang iyong ahente. No show na, uncontactable na ang ahente. Sino ngayon ang magkakaproblema? Si first owner. Di ba? O what if kung nagbabayad religiously si sumalo, si second owner kay first owner, hindi naman nire-remit yung pera ni first owner doon kay bangko. Ginagamit pala yung pera. Inaabangan lang yung kanyang deposit, ina-advance yung deposit, inaabangan ngayon ni first owner at ginagamit at hindi nire-remit kay bangko. Although, kukontakin nga si first owner, pero ang alam ng second owner, religiously nagbabayad ka until such time na dumating na yung point for repossession na yung unit. At ipinaalam ngayon ni first owner na ito yung kumuha ng aking sasakyan. Pinuntahan ka ngayon sa bahay mo. Gulat ka na yung religiously na binabayaran mo sa sasakyan ay hihilain na pala. O, di ba? Ngayon, kukontakin mo ang iyong ahente at nalaman ng iyong ahente. After that, no show na rin. Hindi na magsisin mode sa inyong mga conversation sa inyong Facebook. Problema yon, mga ka-idol. Kaya lagi kong nire-remind sa inyo na wag po ninyong papatusin ang mga pasalo o assume balance. O yung iba dyan ay ginagamit po yan sa tinatawag na talon kaasa. Na may sasalo ng inyong sasakyan, okay, magbabayad ng down payment, magbabayad ng monthly good for 1 month, 2 months, then after that, dadalhin na sa probinsya inyong sasakyan. At doon na ibibenta o di kaya kakatayin. So, sino ang hahanapin ngayon ng bangko? Hahanapin niya ng bangko, ipapa-HPG niyan, problemado ngayon ang first owner. Maraming gumagawa ngayon yan, idol. Easy money yan para sa mga ahente na kagaya namin. Pero di ko nila lahat, mga ka-idol. Disclaimer, hindi ko nila lahat. Meron at meron gumagawa niyan. Hindi lang sa loob ng dealership, also sa labas, yung mga freelancer na yan. At yan din po yung ginagawa ng mga nagtatayo na agency na company. Nung kapanahonan ng ARC Trading, Digicars, tawag doon ay tapal-tapal, mga ka-idol. Ang tawag dito sa tapal-tapal na ito ay, alam mo yun, nagpapanggap sila na car dealer sila. O, hindi mo na kaya yung sasakyan mo, monthlyhan, kami nakukuha, merong kliyente na sasalo dyan. Huwag po kayong mag-alala dahil legit ang aming business,
Marami na kami mga customers, may mga endorsers kami na artista. Katunayan, mga pulis nga yung members namin dito, yung mga nakakuha na, nakapasok na nga kami sa mga PNP. Oh, di ba? So, yun ang isang proof na hindi sila talaga natatakot sa mga ganitong klaseng modus. Ito naman ay mga pasalong tapal-tapal mga ka-idol. So, hindi mo na kayang monthly ang inyong sasakyan. Aalamin ngayon ng company na to kung ilan yung mga kulang mo sa iyong mortgage. Let's say, past due ka ng 1 buwan, 2 buwan, aalamin nila yan. O sige, turnover mo ang itong unit mo dito, bibigyan ka namin ng magkano dun sa down payment. Kukumputin ngayon yan ng agency o ng company na ito, o ito lang makukuha mo sa unit mo ha. Okay, tapos ang mga monthly niyan kami na bahala. So, ikaw naman, tiwala ka dahil may in-execute na kasulatan eh. Notarized pa, may mga legal papers ko no, may mga lawyer pa silang sinasabi. May mga connection sila kung kani-kanino, di ba? At marami na silang mga kliyente ko no na proven and tested, na legit sila. Marami silang testify, exposure sa mga social media, mga nag-i-endorse na modelo, mga artista, o kung sino man yung mga vloggers. So, ikaw naman, si aanga-anga, nagtiwala ka ngayon sa mga tapal-tapal na pasalo na to. Okay, go ka ngayon. Ngayon, mayroong kukuha din sa kanila, magda-down. O, ito po, kunin po ninyo itong unit na ito. Mag-down lang po kayo ng ganito. Instead of 200,000, mag-down po kayo ng 150. Instead of 300, 200 na lang. Discounted pa, lalo na kung pulis ka. O, di ba? May mga ganung galawan eh. So, yung kulang mo, tatapalan ngayon ni ganito. Yung company na to, tatapalan niya. Hindi na ako magsasabi ha. Alam nyo na yan kung naka-join na kayo dyan. Tatapalan niya ngayon yung lapses mo. So, updated ka ngayon. Tapos, magkakapera ngayon yung dating owner at si agency. Okay? So, ngayon, dahil kumuha ka doon kay Tapal-Tapal Agency, nagtiwala ka na in good faith na yung sasakyan mo na minamantlihan mo, once na natapos yan, sa iyo na nakapangalan. Ngayon, nabulyaso mga ka-idol dahil yung mga inuhulog mong pera under their account, hindi naman pala nila nire-remit. Tinatapal din nila sa ibang may-ari ng sasakyan, sa ibang unit o ibang bangko. Tapos dumating sa point na hahatakin yung sasakyan. So, no choice, kukontakin ka ngayon. Ay, sir, ma'am, palitan natin yung unit, may problema yung unit mo sa account ng bangko. Bigyan namin kayo ng iba, mamili po kayo, punta kayo dito sa aming yarda. So ikaw, sige, para ma-save nga lang, sige, parang ayaw ko na rin itong unit ko. Palit tayo, palit. O, diba? Tapos until such time na, ganun na naman paulit-ulit. So in short, wala kang natapos mga ka-idol. Yung iba, yung mga nauna, kasi parang pyramiding yan eh. Parang Ponzi scheme din yan, yung tapal-tapal na yan mga ka-idol. Yung mga nauna, medyo hindi pa tatamaan yan. Makakatapos pa yung iba dyan. Pag nakatapos, saka lang mag-execute on delivered sale. Pero yung mga nasa baba, hindi na yun mga ka-idol. Domino effect na yun mga ka-idol. Hindi na makakatapos yung iba dyan. At yun ang mainit ngayon mga idol. Nangyari na yan sa ARC Trading, nangyari na yan sa DigiCars. Oh. Ngayon, kung meron pa rin ngayon mga ka-idol, magtaka na kayo. Sino bang siraulong may-ari ng company na magpapa-expose na para lang sabihin na legit ang kanilang business? Kami ba sa dealership, in-expose ba namin ang may-ari ng dealership? Di ba hindi? Pinapakita ba namin yung mukha ng may-ari ng dealership? Di ba hindi? Lahat yan discreet mga ka-idol. Lahat yan confidential. Di namin inaano yan. Pero lahat ng aming transaksyon ay legit mga ka-idol. Yan ang nauuso ngayon, idol. At hindi lang yan ha, hindi lang sa tapal-tapal. Meron pa mga ka-idol. Ito hindi to obvious mga ka-idol. Ito naman ay wala kang approval, pero gusto mong ma-approve. Gagawa ng paraan. Sasabihin sa ng isang agent, okay, na kaming bahala sa inyong approval. Ano ba problema ng inyong account? Kayo po ba may problema sa credit card, SIMAP po ba kayo? Nahatakan po kayo ng sasakyan? Walang problema, papa-approve po namin kayo.
Kulang kayo sa dokumento, walang problema. Papa-approve po namin kayo. Basta as long na kayo ay legit na nakatira sa bahay na yan, di ba? Matagal na kayo nakatira dyan, makakapag-provide pa ba kayo ng mga itong klaseng requirements? Kaya mo ba yung higher down payment for as much as 30%? Kung kaya mo, sige, go tayo. So, gagalawan mga ka-idol. Totoo, gagalawan yan. Ngayon, ang gagawin ng agent mo, i-squeeze ang iyong down payment sa pinaka-lowest down payment na approvable doon sa bangko na yon at dealership na yon. So, let's say, kung ang 30% mo ay umaabot ng almost 400,000, i-squeeze nila yon mga ka-idol. Let's say, kung i-squeeze nila yan ng, ito lang, example lang ito mga ka-idol. Let's say, around 400,000 yung 30% mo. Roughly, mga nasa doon na down payment mo mga ka-idol. So, sasabihin sa iyo ng gusto mo ba na makakuha ng promo kagaya nung sa dealership? Yes, gusto ko yan. Pero higher down payment. Yes, gusto ko yan. Handa ka ba? Yes, gusto ko yan. O, diba? So, anong gagawin? Kakausapin ngayon yung mga contacts niya. Kakausapin niya yung taga-bangko, yung mag-CCI, yung magkakandak ng CI, account officer. Kung kulang dokumento mo, papagawan ka pa nila mga ka-idol. Totoo, magkakaroon ng CI, magkakandak ng CI. I-approve ka talaga nila mga ka-idol. Pero ganito ang galawan. Nandito ang pera mga ka-idol. O ma'am, sir ha, a-approve namin kayo. Pero meron tayong dito, SOP. Okay? Paliliitin namin yung down payment mo dun sa pinakamababa. Pero yung the rest, nung excess nun, ibabayad nyo po sa amin. Babayad mo sa akin dahil babayaran ko po yung bangko na mag-a-approve ng inyong account. Okay? Mag-CCI ng inyong account. So, magkano ba yan? So, instead of 400, bibigyan namin kayo ng 300. Pero ang ito-turnover namin sa sa dealership is 100 lang. Promo yun ha. Yung 200, yun ang paghahati-hatian po namin. Dahil sila yung nag-approve sa inyo eh. Oh, okay po ba sa inyo yan? Pag umokay ka, tapos ka, idol. Totoo, a-approvean ka talaga ng mga ka-idol. Walang negative side ito sa side mo. Kumbaga, as long na pumayag ka. Walang downside ito sa'yo. Ang downside nito is yung bangko. Bakit? Hindi nila alam na ninanakawan na pala sila ng mga empleyado nila eh. 'Di ba na may mga kalokohan na pala, may mga modus na pala sa CI, coordinated na CI, 'di ba? Account officer, 'di ba? Account officer, CI, tsaka yung field CI, yung gagawa ng dokumento, yung ahente. Lahat mga ka-idol, lahat well coordinated. Imagine mo magkano kikitain nila, 200k, 'di ba? O yung iba kumita ng 50,000. O kaya gagamit sila ng mga dummy account, no, na may iba dyan na gusto magkapera. Halimbawa ako, gusto ko magkapera. Wala akong dokumento. Gagawan ako ng dokumento. Okay? I-approve din ako. Tapos mag-uusap kami ngayon. Ibibenta ko yung mga unit ko. Ipapasalo ko dun sa mga taong kakilala ko. Pwede yun. Under my name. Bibigyan ako ng approval. At least 2 hanggang 3. Tapos, ipapasalo niya ngayon. Magkakapera ako ngayon. Yun nga lang, problema yun kapag di nagbayad yung 3 yun. Sa akin, magbubumerang yun. Di ba? Marami pa ang kalokohan dito sa auto loans mga ka-idol. So, if I were you, kung meron kayong mga ganitong klaseng scenarios, no, nangyari ito sa inyo mga ka-idol, pwede ninyong isangguni sa akin mga ka-idol. Madali kong madetect yung mga ganitong galawan. At ako mismo ang mag-a-advise sa inyo na ganito gawin ninyo, ganito ang itanong ninyo. Diba? Para safe kayo mga idol. Wag na wag po kayong basta-bastang oo o padalos-dalos na magdi-decide sa mga ganitong klaseng modus dahil iba na ngayon mga ka-idol. High-tech na rin ngayon ang pangloloko, pang-i-scam. Okay? Dahil ba sa hindi na tayo masyadong gumagawa ng videos tungkol dyan, nawala na kayo dun sa mga na yon, issues na yon. Naku mga ka-idol, kaya ako ginawa itong video ito mga ka-idol dahil sa
mainit ngayon ang dealership pagdating sa allocations ng sasakyan. Maraming naghahabol ngayon na magkaroon ng sasakyan. At dyan ngayon umiiral ang pera-pera system. Pagkakaperahan ng mga iba't ibang ahente na may medyo maitim na balak sa atin. Hindi ko nilalahat ha. May mangilan-ngilan. Yung mga magre-react, malamang gumawa yun. Pero yung mga di nagre-react, alam nila yun na nangyayari talaga yan. Hindi sila yon. Okay? Bato-bato sa langit. Anyway, sana nakatulong itong video mga ka-idol na ma-identify ninyo yung mga iba't ibang klaseng modus. Kaya maging mapanuri po kayo sa lahat ng mga kausap ninyong ahente sa mga car dealership. Kung sa tingin po ninyo ay medyo nag-aalangan po kayo o medyo kinakabahan po kayo sa mga kausap po ninyo, magpa-legit check po kayo kay The Car Loan Expert. Bibigyan ko po kayo ng iba't ibang series of questions dun sa agents para ma-identify po ninyo kung legit ba talaga yung transaksyon na kinakausap ninyo. Okay? So, thank you for watching. Dito lang kay The Car Loan Expert.